Ka-Express, babawi si Kai Sotto at malinaw ang direksyon ng kanyang susunod na hakbang. Sa pagpasok ng Enero, inaasahang magsisimula ang kanyang grand comeback sa Japan B-League, isang pagbabalik na hindi lang tungkol sa minutes or condition, kundi sa muling pagbuhay ng kanyang NBA dream. Matapos ang isang mahirap na yugto na puno ng injury concerns at kawalan ng consistency, ang bagong kabanata ni Kai ay sisimulan niya sa court kung saan may tiwala ang sistema, may malinaw na role at may sapat na exposure para muling mapansin sa international level. Matagal nang sinasabi na ang Enero ang target window ng kaniyang pagbabalik at habang wala pang opisyal na petsa na inilalabas, malinaw na papalapit na ang sandali. May mga naka-schedule na back-to-back games ang kanyang koponan sa unang linggo ng buwan na posibleng magsilbing pinakamaagang pagkakataon para muling makita si Kai sa aktwal na laro. Ang ganitong timing ay critical dahil nagbibigay ito ng sapat na runway para sa kanya na makabalik sa ritmo bago pumasok ang mas mabibigat na laban sa kalagitnaan ng season. Hindi lihim na ang Japan B-League ang napiling entablado ni Kai para sa kanyang reset. Ito ay isang liga na kilala sa disiplina, spacing at sistema, mga elementong akma sa kanyang skill set bilang modernong big man. Hindi lang siya inaasahang mag-post at mag-finish sa loob. Mahalaga rin ang kanyang playmaking, rim protection at floor awareness. Sa isang environment na nagbibigay halaga sa basketball IQ, mas malinaw ang tsansa ni Kai na ipakita ang kabuuan ng kanyang laro. Sa pagpasok ng bagong taon, nakatutok muli ang mata ng basketball world kay Kai Sotto. Ang inaabangang pagbabalik niya sa Japan B-League ngayong Enero ay hindi lang simpleng return mula sa pahinga or injury layoff. Ito ay isang malinaw na signal na handa na siyang bumawi at muling buhayin ang kanyang NBA dream. Matapos ang mga buwan ng pananahimik, rehab at paghahanda, unti-unti nang nabubuo ang eksaktong timing ng kanyang comeback at lahat ng indikasyon ay nagtuturo sa unang linggo ng Enero bilang pinaka-critical na yugto ng kanyang season. Bagamat wala pang opisyal na petsa na inilalabas ang kampo ni Kai, matagal ng malinaw na Enero ang target window. Sa schedule ng kanyang koponan sa Japan B-League, may nakaabang na back-to-back games sa January 3 and January 4 na posibleng magsilbing pinakamaagang pagkakataon para sa kanyang unang laro matapos ang mahabang pahinga. Para sa maraming taga-subaybay, ang laban kontra Osaka ang itinuturing na pinaka-realistic na senaryo para sa kanyang pagbabalik, kung saan maaari siyang ipasok ng kontrolado at may sapat na suporta ng sistema. Sa loob ng court, inaasahang mas mature at mas calculated na version ni Kai ang makikita. Hindi lang siya basta umaasa sa height advantage. Mas binibigyang halaga ngayon ang tamang positioning, decision-making sa high post at pagiging defensive anchor. Ang spacing-heavy style ng Japan B-League ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang passing ability, shooting touch mula sa mid-range at labas at ang kakayahang magbasa ng depensa, mga aspetong ng laro na kritikal sa modernong basketball. Mahalaga ring tandaan na ang pagbabalik ni Kai ay nakaangkla sa maingat na paghahanda. Hindi minamadali ang kanyang recovery dahil malinaw ang priority, manatiling healthy sa buong stretch ng season. Sa nakaraan, isa ito sa mga naging hamon sa kanyang development. Ngayon, mas pinipili ng kanyang kampo ang long-term sustainability kaysa instant impact. Ang goal ay hindi lang makabalik, kundi manatili sa court at maging reliable night in, night out. Habang papalapit ang Enero, tumitindi ang pananabik ng fans. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa international scouts na patuloy na nagmamasid sa kanyang progreso. Ang bawat galaw ni Kai sa Japan ay muling sisilipan, susuriin at hihambing sa mas mataas na antas ng competition. Ito ang simula ng kanyang bounce-back story at sa part 2, tatalakayin kung paano direktang makaapekto ang comeback na ito sa kanyang NBA aspirations at sa susunod na yugto ng kanyang global basketball journey. Ang pagbabalik ni Kai Sotto sa Japan B-League ngayong Enero ay hindi lamang isang comeback story. Ito ay isang strategic reset na malinaw ang direction at malinaw ang target. Matapos ang mahabang paghihintay, ang susunod na mga laro niya ay magsisilbing audition hindi lang para sa kanyang koponan, kundi para sa mas malalaking mata na patuloy na nag-oobserba sa kanyang pag-unlad bilang isang modern big man. Sa puntong ito ng kanyang karera, ang bawat possession, bawat rotation, at bawat decision ay may direktang epekto sa kung paano siya titingnan sa international level. Ang malaking pagkakaiba ngayon kay Kai ay ang clarity ng kanyang role. Hindi na siya inaasahang maging primary scorer sa bawat gabi. Sa halip, mas binibigyang halaga ang efficiency.
tamang screen, tamang roll, tamang pasa at tamang depensa. Sa Japan B-League, kung saan mabilis ang galaw ng bola at disiplinado ang mga set, nagiging mas mahalaga ang basketball IQ kaysa raw athleticism lamang. Ito ang eksaktong uri ng environment na kayang magpakita ng tunay na halaga ni Kai sa mas mataas na antas ng competition. Mula sa perspektibo ng mga international scouts, ang hinahanap kay Kai ay consistency at reliability. Alam na ng lahat ang kanyang physical tools. Ang tanong ngayon ay kung kaya ba niyang maglaro ng 20 hanggang 25 quality minutes bawat game nang walang foul trouble, walang defensive lapses, at may positibong epekto sa spacing at rim protection. Ang Japan B-League ay isang litmus test para rito. Kapag nagawa ni Kai na maging steady presence sa loob ng court, mas nagiging malinaw ang kanyang projection bilang rotation big sa mas mataas na liga. Mahalaga rin ang timing ng kanyang pagbabalik. Ang Enero ay critical dahil ito ang yugto kung saan nagsisimulang mag-form ang narratives para sa susunod na basketball IQ. Strong performances sa panahong ito ay madaling magdala ng momentum hanggang sa pagtatapos ng season. Para kay Kai, ang goal ay simple ngunit mahirap. Manatiling healthy, magpakita ng steady improvement, at ipakita na kaya niyang maging bahagi ng isang winning system. Hindi kailangang explosive agad. Ang mahalaga ay ang trend ng kanyang laro ay pataas. Sa aspeto ng depensa, inaasahang dito pinakamalakas ang magiging impact ni Kai. Ang kanyang haba at timing ay natural na advantage sa rim protection, ngunit mas mahalaga ngayon ang kanyang communication at positioning. Kapag maayos ang kanyang rotations at discipline, nagiging mas agresibo ang perimeter defenders ng kanyang koponan. Ito ang klase ng silent impact na madalas sinahanap ng mga coach at evaluators. Hindi laging nasa stat sheet, pero ramdam mo sa flow ng laro. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay sa Japan, hindi maiiwasang maibalik ang usapan ang kanyang NBA dream. Ngunit sa kasalukuyan, malinaw na ang approach ay step by step. Walang minamadali, walang shortcut. Ang comeback na ito ay tungkol sa pagbubuo muli ng tiwala ng coaches, tiwala ng teammates, at higit sa lahat, tiwala sa sariling katawan at laro. Kapag nagawa ni Kai Sotto na counterline ang prosesong ito, ang resulta ay kusa na lamang susunod. Sa mga susunod na linggo, bawat laro ay magiging bahagi ng mas malaking kwento. Hindi lang ito tungkol sa isang game sa Enero, kundi sa direksyong tatahakin ng kanyang karera mula rito. Ang Japan B-League ay ang kasalukuyang entablado, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang pagbabalik ni Kai Sotto ay simula pa lang ng mas malaking pagbawi. At ito Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. And don't forget to like and subscribe.